kayo po handa na, ito po yung isa sa pinakamahalaga na gawain ng pagsamba ay ang pakikinig at pakikinig na salita ng Diyos. Okay, kaya kung titignan po natin, noong ang ating Panginoon ay naparito sa mundo, bago siya magturo, sinasabihan niya mga tao na doon ang mayroong tenga ay makinig. Kasi dito po sa pag-aaral ng salita ng Diyos, ang amin lamang na hinihingi ay yung tahinga na ipakinig. Lahat po kayo mga may tahinga. At hindi ba naman sarado yung ating tahinga? Lalo tingin sa salita ng Diyos. Kaya kung kayo handa na, alam ko na sabi na ang mga Kristiyano ay laging handa. Amen? Sa larangan ng pamilingkod, sa larangan ng pagsunod sa ating Panginoon, dapat ang mga Kristiyano ay laging handa. Matthew chapter 13, verse 3, yung ating pong pag-aaralan ngayon. Matthew chapter 13, verse 3. Nasabi mo dito, at pinagsalitaan niya sila ng maraming mga bagay sa mga talinhaga. Na sinasabi, narito, ang mga hasik ay bayaw upang manghasik. At sa paghasik niya, ay nahulog ang ilang binhi sa tabitlaan. At tumating ang mga ibon at kinain nila. At ang mga iba'y nahulog sa mga batuhan na doon walang sapat na lupa. Pagkakay sumibol sapagkat hindi malalim ang lupa. At pagsikat ng araw ay nanaigitan at dahil sa ulan-ulan ay nangatuyog. At ang mga iba'y nahulog sa mga dawagan at nagsilaki ang mga dawag at inilis ang mga yaon. At ang iba'y nahulog sa mabuting lupa at nagbunga ang ilan. Ang ila'y tig-100 at ang ila'y tig-6 na po at ang iba'y tig-30. At ang may pandinig ay makinig. Kaya po natin sa verse, sundan po natin sa verse 9. Okay. Verse 18 na. Ito po ay pinaliwanag po ng Panginoon yung pong ibig sabihin ng talinhaga dito sa verse 18 hanggang 23. Sabi dito, pakinggan ninyo ang talinhaga tungkol sa mga hasik. Kung ang sino man ay nakinig ng salita ng kaharian at ito hindi niya napagkulawan, ay pinaroroonan ng masama at inaagaw ang nahasik sa kanilang puso, ito yung nahasik sa kabinadaan. At ang nahasik sa mga matuhan ay yung nakinig ng salita at pagkakay tinanggap ito ng buong galang, gayon may wala siyang ugat sa kanya sarili, kundi sandaling tumatagal at pagdating ng kapigatian o pag-uusig dahil sa salita at pagdakay nag-iisot siya. At ang mga nahasik sa mga duwagan ay yaong dumirinig ng salita, ngunit ang pagsusumakit na ukol sa salibutan at ang dayat na kayamanan ay siyang umili sa salita at siya ay nagiging walang bunga. At ang nahasik sa mabuting lupa ay siyang dumirinig at nakakaunawa ng salita na siyang katotohanan nagbubunga at ang iba'y tig-100, ang ila'y tig-60 at ang ila'y tig-30. Purihin po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Ano nga po sa asalot ng bayan? Okay. So, nung nakaraan sa linggo ay pinag-aralan po natin yung isang bagong puso.
a new heart, na kung saan sa Ezekiel chapter 26, verse 22, makita natin, ang Diyos ay nagbibigay ng bagong puso. Amen? At ang ibinibigay ng Panginoon na bagong puso ay ito ay yung pusong malambot, inaalis niya yung pusong matigas. Diba? May transplant ang Panginoon para sa pagitan ng kanyang kapangyarihan, talagang siya nakakapag-transplant. Nagpapalit siya, pinapalitan yung puso na matigas, at ipinapalit niya yung pusong laman o yung pusong malambot. Amen? Kaya naparaman niya isang pusong tao para magkaroon ng isang bagong puso, kinakailangan ang kanyang buhay ay total surrender. Amen? Amen? Hindi papalitan ng Panginoon ang isang tao ng isang bagong puso kung walang lubos ng pagsusuko ng kanyang buhay sa ating Panginoon. Amen. At ang isang tao na nag-surrender ng kanyang buhay sa ating Panginoon, ang ginagawa ng ating Panginoon, siya ay ginagawang bagong nilalang. Amen? Amen? Sa ibang salita ay siya ngayon, bilang pinalitan ng Panginoon ang kanyang bagong puso, ang nangyayari sa kanyang buhay o ang kanyang identity, siya na ngayon ay isang bagong nilalang. Amen. Amen ba kayo? Amen. Okay, kaya purihin na ating Panginoon. Kaya dito sa ating pag-aaralan o sa ating binasa, na ang ating Panginoon po, siya po ay nagturo ng isang makapangyarihang talinhaga tungkol sa mga hasik. Amen? Nasabi nga ay yung ikinakalat na binhi sa ating binasa ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Amen ba kayo doon? Nasa kwentong ito ay pinakikita lamang na kung saan, kung paano tumugon ang tao o tumugon ang puso ng tao sa salita ng Diyos. Nakikita ko namin dito sa mga uri ng tao kung paano tumutugon ang puso ng tao sa salita ng Diyos. Amen ba kayo? Amen. Kaya, ang sabi nga ang talihatan ito, patungkol sa mga hasik, ay nagpaparala na hindi pala sapat lamang ang makinig na salita ng Diyos. Kailangan na itong tanggapin, ingatan, at isabuhay. Ito yung mahirap eh. Ay napakinggan mo ang iyong salita ng Panginoon, pero pwede rin naman na hindi mo tanggapin yung salita mo. Ipinamangalan. Di ba? Pero napakalaga rito ay yung pagtanggap. Amen? Pagkatapos mong tanggapin ang salita ng ating Panginoon, hindi lamang basta ito tinatanggap, kundi kailangan mo pa rin ingatan sa iyong puso yung salita na iyong napakinggan. Amen ba kayo doon? At ang napakalaga dito, pagkatapos mong makapakinig sa salita ng Diyos, nabasa mo ang salita ng Panginoon, ay ang napakalaga ay yung pag-aamok sa iyong buhay. Yung pagsasagawa ng iyong napakinggang salita. Amen? Marami na nakapakinig ng mga tao. Pero pagkatapos, karamihan mga tao nakapakinig ng salita ng Diyos, lilisan na lamang at para bang walang nangyari sa kanilang buhay pagkatapos nang sila ay makapakinig ng salita ng Diyos. Amen? Kaya dito, kailangan yung pagkakabuhay. Pag-aralan po natin sa umaga ito, 4 na uri ng puso ng tao. 4 na uri ng puso ng tao
na nakapakinig ng salita ng Diyos. Ang una-una, mga pinhig na hulog sa tabi ng daan. May mga pinhig na hulog sa tabi ng daan, at ang sabi doon ay agad itong tinuka ng ibon. Yan. Itong binhi na nahulog sa tabi ng daan ay tinuha ng mga ibon. Kaya sabi nito, ito ay paglalarawan o larawan ng mga taong nakapakinig ng salita ng Diyos, ngunit agad itong inagaw ng away. Amen? At dahil dito, ang sabi nga, kung bakit inagaw o naagaw ang binhi na salita ng Diyos na itinatanim sa puso ng tao, ang dahilan kung bakit naagaw, dahil yung salita ng Panginoon ay hindi inuunawa. Diba? Marami na po sa Diyos. Ano kaya? Naunawa kaya nila yun? Pero ang lakihan, kung nakikita natin, kahit sa iba pang mga church, maraming nakapanginig, pero lalabas, hindi nila naunawaan kung ano yung salita ng Diyos. Yung mensahe sa salita ng Diyos. Kaya tanongin, nasabi doon, kung anong sinabi ni Pastor, anong sinabi ni Father, hindi ko maalam. Diba ganun ang nangyayari? Walang alam. Kaya nasabi nito, kinakailangan po unawain. Hindi lamang sa pagbabasa, hindi lamang babasahin, bubulay-bulayin, at pagkatapos ay uunawain kung ano nga ba yung sinasabi na salita ng Diyos para sa akin. Hindi ko ba kayo? Hallelujah. Kaya nagsabi nito, kinakailangan uunawain at mahahalagahan. Kaya sabi sa verse 19, kapag narinig din naman ang salita tungkol sa kaharian at hindi niya ito inuunawa, dumating ang masama at inagaw ang natanim sa kanyang puso. Inaagaw ka. Diba no? Kaya parang karamihan mga nakakapakinig ng salita ng Panginoon ay naaagaw yung salita na nakatilang ng pakinggan kasi hindi inuunawa. Kailangan para hindi agawin. Pagkatapos pumaunawaan, kinakailangan ingatan mo sa iyong puso. Pag hindi mo ingatan sa iyong puso, ang binigay na salita ng Diyos, aagawin ni Satanas. Kaya ayon ka ano ba yung mga pamamaraan niya? Ano ba yung mga kapamaraan ni Satanas para maagaw ang salita ng Diyos habang inihasig ang salita ng Diyos sa puso ng tao? Mga distraction. Naalala ko yung una namin pastor, tuwan sa pila sa bahay, pag kami mga batang mga karugulong, talagang sakit kaninang bata ka yan, pasakitan na. Kasi napapapokos na yung nakapapokos na ng pansin, yung bata doon sa kalikutan, kaya nadidistract na yung kanilang pagdilig na salita ng Diyos. Amen! Inaagaw, tanda po natin ang salita ng Diyos habang ito tinatawag sa puso ng tao, pilit at pilit aagawin ni Satanas ang salita ng Diyos. Naniwala po ba kayo doon? Sa anong layunin? Sa anong layunin kung bakit inaagaw ni Satanas ang salita ng Panginoon? Kasi ang sabi ka ng pagsulatan, ang panampalataya ay sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya, pilit gagawa ng kamaraan sa Satanas para hindi makapakinig o maunawaan at sa gano'n, kapag hindi nila naunawaan ang salita ng Diyos, ang tao ay hindi magkakaroon ng panampalataya. Yun ang gusto ni Satanas. Hindi makapakinig ang tao sa salita ng Diyos para hindi makapanampalataya. May po ba ngayon? At pag ang tao hindi nakapanampalataya, ano mangyayari? Ano mangyayari kapag ang tao walang panampalataya sa Diyos? Hindi
hindi maliligtas. Di ba? Yun ang pinipilit na agawin ni Satanas sa buhay ng tao. Yun ang layunin niya. Agawin na salita ng Diyos para tao ay hindi makapanampalataya, pag hindi nakapanampalataya sa Diyos, hindi maliligtas. Pero kakaiba naman ang nais ng Diyos sa buhay ng tao. Ano ba yung nais ng buhay ng Diyos sa buhay ng tao? Manampalataya. Diba? At pagkatapos, ang tao yung karoon manampalataya, ano yung nangyayari? Ano ang nangyayari pag ang isang tao nanampalataya? Kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya sabi ng mga suratan, kayong nanampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Amen? Hindi lamang kalimitan lamang ay hindi maunawaan ng tao kung ano yung nais ng Diyos para sa iyong buhay. Amen? Kaya napakalaki iyong tama. Amen. Hindi ka pinalalampas ang salita ng Diyos na kanilang napakinggan. Inuunawa at iniingatan sa puso. Ewan ko ba? Para may sa buhay ng isang Kristiyano ang sinasabi na salita ng Diyos. Okay. Magandang layon na ng Diyos. Kaya lamang minsan, maraming puso ang sarado bakla sa salita ng Diyos. Sabihin ko nga, malalim ko yun. Ang mga dito ay mga bukas, ang puso, lamang tigit sa panahon ng kanilang pakikinig ng salita ng Diyos. Palakpakan niya natin ating Panginoon. Iyon yung unang puso. Amen? Pangalawa, nagaling siya mabato o mabatong lupa. Diba? Yan. Sa batuhan, nahasikan, mabuting lupa. Okay. Matalang lupa, matigas na lupa, yung pangalawa. Na kung saan, ang sabi dito, mabuting lupa, may mga pihin namang nahulog sa mabatong lupa. Mabilis itong tumubo, ngunit agad din nalanta dahil mababaw ang ugat. Ito yung pangalawang uri ng puso ng taong nakikinig o nakapakinig ang salita ng Diyos. Mababaw ang ugat. Okay. Ang sabi ito ay larawan ng mga tao masayang tumanggap sa salita. Di ba masaya? Diba? Masaya din lang naman. Hello? Nakakita na ba kayo ng mga bagong Kristyano na naimbitahan, nakadalog, nakapakinig sa salita ng Diyos, nakasama sa pagpupuri, praise and worship? Di ba makita natin, masaya sila? At sasabihin pa nila, ay ako nakadalo sa kanilang Diyos, masaya pala. O di ba? Masaya. Okay, masaya naman talaga eh. Kaya nasabi, ang buhay Kristyano ay masaya lamang. Okay, nais ulitin ito ay paglarawan na mga taong masayang tumanggap sa salita, ngunit sumuko agad nang dumating ang mga problema at pagsubok sa buhay. Diba tayo niya yun? Marami mga nakaranas ng kami ng kamutihan ng Diyos. At dahil doon sila ay natuto magiging sa Panginoon. Pero ang sabi nga, sa kadahilanan na mababaw ugat na dumating ang mga pagsubok, mga problema sa buhay, ang sabi nga, dahil sa kababawan ng ugat, nawala na. Amen? Amen, Panginoon. Kaya sabi dito, hallelujah, ang pananampalatayang walang lalim ay madaling matinag sa panahon ng kahirapan. Amen mo ba kayo doon? Last week, ang pananampalatayang walang lalim ay madaling matinag sa panahon ng kahirapan. Amen? Kaya na para sa ating buhay, hindi tayo matinag. Pag dumating na ang pagsubok, mga kahirapan sa
buhay, kinakailangan maging mas malalim pa ang ating pananampalataya. Ano talaga tutulong ng Panginoon sa akin? Nabukan na nakatayo. Colossians 2 verse 6, sabi doon, dapat ang ating pananampalataya ay nabukan at nakatayo kay Jesus. Pag nakatayo ang iyong pananampalataya kay Jesus, magbuuhan at tumatima ang mga kahirapan, mga pagsubok sa buhay, mananatili ka pa rin nakatayo sapagkat matibay, madaling ang ugat ng mundasyon na iyong pananampalataya. Kaya dito, minabasa ko lang dito, habang pinag-aralan ko kasi sa namin ng pag-aaral natin, may mga pumapal sa kasipan natin sa Ameriko, pag-usapan ay yung pagiging malalim ng ugat. Nasabi doon, igagan mo na ikaw ay makasalimuhan sa mga mababaw na Kristyano mo na walang ugat, mababaw ugat, at baka pati yung dahil sa kababawan nila, baka pati mabukan ang ugat mo. Wala pa kayo doon. Kaya sabi niyo, iwasan. O ingatan. Yung ating nakakasalamuhan na mababaw ang ugat. Sabi doon, kung palagi mo kasama yung bago ugat yan, ang danger diyan, baka pati yung ugat mo ay mahukay. Amen? Okay. Purihin natin, Panginoon. Sapagkat sa ating buhay ang nagpapatuloy, maraming mga pagtuturo ang Diyos. O maraming mga ginagawa ang Diyos para mapatunayan niya kung gaano katatag ang iyong pagiging Kristyano. Amen? Hallelujah. Alam niyo po ang sabi niya, ang Diyos, concept ng Diyos, hindi doon sa bilis. Diba, merong ang bilis lumago ng, kung titignan mo, ang bilis lumago ng isang Kristyano. Diba? Ang Panginoon, ang Diyos, hindi konsepto sa mabilis. Konsens ang Panginoon. Konsensya doon sa malalim na Kristyano. Okay, bakit? Kasi pag mabilis, tumubo. Yan. Ano nangyayari sa mga parutan na nagtatalim? Kapag ka mabilis, tumubo. Yan. Ang nangyayari naman doon, dahil mabilis tumubo, ay mababaw naman ang ugat. Di ba? O, di ba? Okay. Ang sabi nga rito, at ang sabi niya, dahil sa mababaw ang ugat, kung ilarawan natin sa isang puno, na ang isang puno kapag mababaw ang ugat, madali matumba. Hello? Madali matumba. Kaya nga sabi, konti lang ang madanggit, yan. Konti lang ang madanggit, ang isang Kristiyanong mababaw ang ugat, sumusuko na. Hindi lamang sumusuko, yung mababaw ang ugat, kundi na-open pa. Amen? Dapat ang isang Kristiyano ay open, hindi open-ended. Asan ba kayo? Bukas ang isang Kristiyano, hindi sasaktan. Na kapag ka hindi malalim ang ugat, matanggil ka lang kung nakunting, nagre-react na, nagre-react na. Ay sa mga natulog, kapag ka may mga testing, mga trials, ang mga nasa lubay na siya Kristiyano, Lord, may ginagawa ka sa akin. Amen? Lord, may itinuturo ka pa sa akin. Lord, meron kang nais alisin sa buhay ko na nais mong alisin. Amen? Yun yung magandang pananaw pagka may mga trials and testing na negative, hindi positive. Positive, hindi negative. Lagi nasabi nga, ang Panginoon, ang kanyang prinsipyo
Lalo tingin sa buhay ko na bago sa atin, wala siyang masamang pinalalo sa kanyang mga anak. Amen? May sa kabila ng masamang mga pangyayari, sa dulo niyon, merong maganda pa rin ang kalalabasan. Hello? Yun yung ginagawa ng Diyos para dumating sa iyong buhay, yung subukin talaga ng iyong pagpapataya. Hanggang sa iyong pagpapataya ay mag-mature. Okay. Yan. Bakit na lang tayo? Kaya ano yung kailangan? Ano yung nais ng Diyos sa atin? Kailangan na kung sa ating kalalagayan, kung mababaw pa ang ating pagiging Kristyano, ang ituturo lang sa atin, magpakalalim. Amen? Para lumalim, pinakailangan sa pagdadaling ng isang puno, pinakailangan ng bukay yung bagukay na nagkalalim. Saka italim yung isang punong kahon na yun, kaya may bukang. At pagka nagbukay ka na malalim doon sa puno ng kahon na yun, tiyak, pakitin na buhay, ito'y makipagkakal. Amen? Patibay at hindi nagadapit. Pangatlo tayo. Okay. Kaya dito sa ating pag-aaral na ito, dito rin natin makikita yung ating sarili. Na saan na nga ba o ano nga bang kalalagayang espiritual na meron ako? Amen? Pangatlo, na uri ng puso na nakapakinig ang salita ng Panginoon. May mga binihing na hulog sa malinig na lupa at nasakal ng mga dinig. Ito naman yung natalim sa tawagan. Diba, alam niyo ba yung dawag? Ang dawag ay malinig. Yan. Sabi na ng mga Bible scholar, yung natalim na dawag, natalim sa tawagan, itimagrisito mo. Para katulad ng nabanggit ko kanina. Sabi dito, ito ay larawan ng mga taong nalunod sa pag-alala, sa kayamanan at makamundong hangarin, kaya hindi namunga ang salita ng Diyos sa kanilang buhay. Ito mula sa verse 22 ng chapter 13. Ang mga alalahanin sa sanlibutan at daya ng kayamanan ang sumakal sa kanila. Yung parang ganito palang uri ang natanim sa dawagan. Amen? Nasakal, sabi dito ay nasakal ng daya ng kayamanan sumakal sa sanlibutan. Amen? Kaya sabi nga minsan, hindi ang sumasakal sa tao ay kasalanan, kundi yung sobrang kaabalahan o pagpapahalaga sa mundong ito na natin dala kung bakit hindi namunga ang tao. Dalawa sumasakal. Ano yun? Kaibanan at yung pagpapahalaga sa mga mundong bagay. Yung matindihatan na. Alam niyo po, para mas maunawa natin, ang mga Kristyano ay dahil sabihin sa inyo, ang buhay ng isang Kristyano sa mundong ito ay pasamantala. Amen? Taga-saan ba ang totoong Kristyano? O taga-langit. Bagamat ang sabi niya, kahit sa mundong ito, ang Kristyano ay hindi makasalita. Pero ang destinasyon, ang tunay na bahay ng isang Kristyano ay langit. Amen? Okay. Kaya sabi dito. Kaya ang sabi dito, hindi dapat tayo masakal tayo ng kayamanan. Hindi mo masama kayamanan, di ba? Pero masama kung ang lahat-lahat ng iyong buhay ay para sa kayamanan at nawawala na ang puwang ng Diyos sa iyong buhay, iyon
ang mapanganib sa isang tao. Ay, wala ko ba kayo? Kaya turo sa atin ay seek first, di ba? Unahin muna natin ang kanyang kariyan at ang kanyang pilihan. Amen. Unahin natin ang Diyos. Hindi masama kayo man, pero pagka ito ay hindi natin nakuha ang Diyos, ay delikado pa yan. Yan din yung tawag diyan yung nagiging Diyos mo. Pagsamba si Diyos. Pero maganda naman sa kabilang pagkakayaman, kung hindi naman pakinabangan sa karay ng Diyos, may pakidako ng Diyos. Di ba? Pero kung sa sarili pakinabangan, di ba? Kaya sa mga pastor, walang mayaman eh. Sa mga pastor, walang mayaman sa pera. Nakita ko. Patulad ko rin. Pero mayaman sa langit. Amen. Mayaman sa langit, sapagkat napakaraming pangako ang Diyos sa kanyang mga anak. Amen. Kaya sabi ng Panginoon, kung tayo hindi nagpapayaman sa lupa, masigit natin tayong magpayaman sa langit. Na kung saan, doon ay walang kakain na tao. Diba? Kaya sabi ko rito, bakit ang sabi nga, marami, ito yung nakakasalaban sa karya ng Diyos. Makapandulo. Pagkakabala. Ano na? Amen. Kaya dahil ito, ay naantala ang pasulong ng Diyos. Ang nakarya. Kaya sabi ito, sa tayo mag-alala, sa gawa ng sanlibutan ito, magkabala tayo sa paggawa sa karya. Hindi lang pinakalitis. Amen. Hello? Kung ang mga tao ay abala sa kayamanan at pagpapahalaga sa makabutong bagay, ang mga Kristyano naman dapat mag-abala sa paggawa sa karya ng Diyos. Ang ibo ba kayo doon? Saan tayo kaya ngayon? Tayo nasa karya ng Diyos. Ano kaya yung pinagkakapalahan natin na kung saan ay nakakaagaw ng ating paggawa sa karya ng Diyos? Ayun mo yung makakasagot. Di ba? Binubusan ko lang kasi po sa inyo na kung talagang sino nga ba ang ating pinapalagan. Sa ibang salita, sino nga ba yung ating unahin? Hello? Ang Diyos ba ang kayamanan? O ang sanlibutan? Amen. Hallelujah. Okay, nasaan tayo? Mabuting lupa. Pero nakita natin dito, yung nahasik. Yan. Sa matinik. Kaya sabi rito, hindi tayo dapat masakal ng kayamanan at ng sanlibutan. Kailangan tayo ay i-focus natin ang ating puso sa paggawa sa karya ng Panginoon. Later din na tayo. Pangapat na tayo. Ito naman yung pangapat sa natalinhaga na itinuro ng ating Panginoon yung lahasik sa mabuting lupa. Ayun. Ang lahasik sa mabuting lupa ay siyang dumirinig ng salita at nagbunga ng sagana. Ito yung apat na uri ng puso na nakinig ng salita ng Diyos. Ito po ay sa larawan ng taong nakinig. Ito na magandang paglalarawan. Isang taong nakinig at pagkatapos nakinig, inunawa. At ang pagkatapos maunawaan, ito ay sinunod ng salita ng Diyos ng buong puso. Amen? Kaya ito yung dating dahilan bakit ang sabi nga ay namunga ng marami po. Lahasik ang umuting matabang lupa ay siyang bumili ng salita at inunawa. Ito po nasa verse 13. Kaya dito, kapag ang puso ay handa at tama,
ang salita ng Diyos ay tunay na mamumunga sa buhay po ng isang Kristyano. Amen? Pagkatama ang puso, sabi dito, na tumanggap ang salita ng ating Panginoon, ito po ay magbubunga na sagana. Amen? Ang Panginoon, hanggang sa panahon po natin ngayon, siya po ay naghahanap ng maraming bunga. Amen. Okay? Sa ating binasa, makita natin yung tumanggap na galing sa mabuting lupa, namunga ng kasabi doon sa inyong Bible, ano po nakasabi doon? Ilang bunga? Balik. Sa magbalik araw natin, kung nakikinig talaga, ilang bunga? Dapat binasa. Tig 100, 60, at dami, ano? So sa Bible, pinakikita ng salita ng ating Panginoon na dapat pala ang Kristiyano ay magkaroon ng bunga. Hindi lamang yung bunga ang tinutukoy dito, kundi marami pong bunga at tinutukoy na salita ng Diyos. Una-una, halimbawa, bukod pa sa ating pinag-aralan ito, yung bunga na tinutukoy dito yung bunga ng mabuting lupa. Katulad halimbawa ng noong Good Samaritan. Sino nakaka-alam ng kwento ng Good Samaritan? Ha? Ano? Matulungin. Amen? May kahabagan. At nakita namin doon, yun yung mabuting gawa na may pag-ibig na sinasabi ng mga kasulatan. Ang apat na bunga, o pangatlong bunga, na sinasabi ng mga kasulatan, yung bunga na naakay mo ang isang tao at nadala mo sa Panginoon. Amen. Yun ang hinahanap. Sabi ng Panginoon, manatili kayo. Sabi niyo, manatili ka sa akin at manatili ako sa inyo. Sabi pa doon ng Panginoon, sa talata ay, kayo ay pinili ko upang kayo ay humayo at manatili, kayo ay mamunga at manatili ang iyong bunga. Amen. Yung tinutukoy dito yung sa ating paghayo ay kailangan mayroong bunga. At yung naging bunga mo sa iyong paghayo, kailangan ito ay manatili. Ang sabi nga ng isang pastor, hindi dapat mawala yung kapital. Dapat hindi mo mawala yung kapital, kundi madagdagan pa yung tubo. Ayan. Dito naalala ko yung isang pastor. Wala na sila. Umuwi na. Sabi niya, kinakailangan niya sa ating pagkasama ay hindi mawala ng kapital, hindi mabuwasan ng tubo. Yung isa dito, yung mga naakin na kaluluwa, hindi mabuwasan. Kung di madagdagan pa. Amen? Kailangan yun. Hinahanap ka. At yung nakakay natin sa Panginoon, dapat alagaan natin yun. Ingatan. Hindi po ba? Marami kasi pag nag-evangelize, tanim lamang. Wala hindi inaalagaan, wala nang paluwa, basta tanim lamang. Kaya sabi na kailangan manatili yung bunga. Alam ko ba? Kaya nakakatutok kung sabi nga, sa isang church ay hindi na bumunga. Ang church na Panginoon, siya po ay nakahanap ng bunga na kaluluwa. Kaya kailangan yung paghayo. Amen? At yung paghayo, ito ang nakakaligtaan ng maraming siya. O sino bang ang gumagawa dito ng paghayo? O pinagkakaroon ko yung mga bagay na nasa ko na. Matagal na. Bata pa ako. Nasa paghayo na. Kaya yun yung para sa akin ay masayang paggawa
sa Panginoon yung pag-aakay ng mga tao na wala pa sa ating Panginoon. Alam mo ba? Hindi nyo hinahanap ng Panginoon sa kabuuan ng kanampalataya sa Jesus, the fountain of life, kumayo at mamuna. Amen? Ay, hindi na natin talakayin ito pagka patungkol po sa evangelism. Natalakayin natin. Ito naman, patungkol sa pamumuna. At syempre, yung bunga dito, yung bunga ng Kristiano, makita natin na hinahanap ng ating Panginoon sa Galatia chapter 5, verse 21 and 22. Ano ba yung bunga sinasabi doon? Sino nakakatanda kung ilang bunga? Ilan yun? 9. Taga? 9? Ano yung bunga yun? Hello? Sabi doon, yung bunga, yan, ng Espiritu, Galatia chapter 5, verse 21 dito, pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinut, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil sa sarili. Self-control. Itong siyang nabukol nito ay dapat makita sa isang Kristiano. Ano mo ganun? Hallelujah. Okay. Ang pinakasusi dito sa ating tiyatalaran nito para magkaroon ng kagalapan, ang susi po ay sa sinabi ng ating Panginoon. Para magkaroon ng bunga, sabi doon, kung hindi ng bunga, sa ating pagsusuri sa ating sarili, namumunga ka ba? Namumunga ba tayo? Hello? Ano ang dahilan kung hindi ka namumunga? Di ba? Kasi sa pag-aaral, dapat maging malinaw yung ating maging bukas yung ating kaisipan. Kasama na dito yung pagsusuri sa ating sarili. At sasamahan ang katanungan, Lord, meron nga ba ang bunga? At sa pagsusuri natin sa sarili, ilang bunga na ang meron ako? Hello? Kung wala pa, sabi doon, may solusyon lagi. Ang Panginoon ay hindi patapos sa atin. At lagi na sinasabi sa atin, humayo, magkaroon kayo ng bunga. So, sinasabi ng Panginoon, ang mayroong pagdinig ay makinig. Hello? Kaya, sa ating mga pag-aaral, sa ating pakikinig, dapat pagkabas natin ay meron tayong naunawaan, naintindihan. Alam ko na marami na kayo napakinggan. Marami na kayong napakinggang narinig na mga mensahe na salita ng Diyos. At sa dami na napakinggan na natin, minsan ay nawawala yung aplikasyon o pagkasagawa sa ating buhay. Kinakailangan pagkatapos na napakinggan natin ang mensahe ng salita ng Diyos, ang napakahalaga ay yung pakisabuhay, pag-apply na kung paano, kung ano yung tinuturo ng salita ng Diyos sa buhay na bawat isa para istorya niya. Amen? Para istorya niya, dapat ang estudyante ay unawa yung turo. Para meron siyang alam, meron siyang kamalayan, meron siyang alam para siya ay meron alam. At hindi walang alam. Kaya nalala ko si Atty. Mike Correa, isang planner sa cellphone. Nasabi niya, mahirap makialam ang walang alam. Kaya napakalaga, inuunawa natin. Amen? Kaya nasabi niya,
1 Corinthians chapter 12 verse 1, hindi ko ibig na wala kang alam. Ang sabi nga pa sa inyo sa yung walang alam ay, hindi ko ibig na kayo ay ituhan. Lalo na kung pag-usapan ay salita ng Diyos. Pag tinanong siya, nasasagot niya. Dahil na alam. Pero pag kung alam, tinanong ka, ay di makasagot. Paano ang mahirap ang walang alam? Hindi mo ba kayo? Meron mo ba kayo natutunan? Okay, sa pagkatapos natin pag-aaral, anong uri ng puso na meron ka doon sa apat? Amen? Na sinabi patungkol sa kanina. Naroon ka ba doon sa mababaw balikas sa lupa? Naroon ka ba doon sa batuhan? O naroon ka doon sa matinig na dawagan? O kaya naman, ikaw ay naroon sa mabuting lupa. Amen? Na kung saan na nagbubunga ang iyong buhay. Amen? Meron kayo natutunan. Naming challenge pa sa inyo yung salita ng Diyos na aming napakinggan. Amen? Nais ng Diyos tayo ngayon. Pag-aaral at pakikinig na salita ng Diyos, napakalaga na aming tinuunawa ang salita ng Diyos. Hindi ingatan sa ating mga puso. Amen? Kaya may pag-iingat eh. Diba? Dahil pag walang pag-iingat, tayo, dun sa salita ng Diyos, natin napakinggan, ay baka ito'y alawin pa ng diablo. Hanggang sa tuluyan, mawala ka dun sa tamang focus. Amen? Focus ng daan ng pagsunod at paglilingkod sa ating Panginoon. Hello? Purihin ang ating Panginoon sa mga kapatid na natanim sa matabal lupa. Naway, manatili, kung may mga bunga, na mga ilang bunga na sa inyong buhay, kinakailangan ng talagpa. Amen. At manatili yung bunga sa ating buhay. Ingatan sa ating mga puso. Purihin natin, Panginoon, tayo ito natalangin. Yes, Lord, hallelujah. Alisin natin yung pusong talisay. Kasi ang ating pinag-usapan ngayon ay patungkol sa puso, patungkol ng karaang sa linggo, a new heart, isang binagong puso. Dito naman yung 4 na uri ng puso na nakapakinig ng salita ng ating Panginoon. Hallelujah.